Hello po mga kababayan at kaibigan. Ito po tayo muli, si Simply Talkies. At pasalamat po ako sa inyong mga well-wishers, no. Ito po, slowly recovering from COVID-19. This is my 4th day pero I feel better na po, no. Maraming salamat po, no, sa mga prayers ninyo, sa mga paalala ninyo sa akin, no. Malaking tulong po 'yan. At ngayon nga lang sa katigasan din ng ating ulo, for the life in me. Tama po ba sabi ko, for the life of me or for the life in me, whatever it is. Hindi ko po maiwasan na mag-vlog, magbigay ng opinion at reaction. Mukhang napopomo rin po ako, yung fear of missing out. Pasensya na po, no? Pero hindi ko lang talaga matiis na magbigay ng ating opinion at reaction, lalong-lalo na po dito sa mga, sorry for the word ha, sa mga kupaloids na mga Amerikano. Siguro alam nyo naman na yung tinutukoy natin, no? Ayan po, yung Amerikano na yan na napanood natin sa mga kapwa natin vloggers na may press conference na napakasakit po at napaka-disgraceful, no? Napaka-racist ang sinabi sa ating mga Pilipino. Ang hindi ko po matanggap mga kababayan, yung sinabi niya na we don't like you. Ginagamit lang namin kayo. At pagkatapos namin kayong gamitin, i-discard namin kayo. Ganun po, di ba? Yung mga nakapanood po ng sinabi niya, ano sa opinion ninyo? No? Ano ang magiging reaction ninyo? So sa atin, yung mga mababait, yung mga makajos, no? Sasabihin patawarin na lang siya. Tao lang yan. No? Ganyan siguro yan. Siguro may pinagdadaanan yan, may problema yan. Pero sa akin po, sige, tatanggapin ko yung mga ganyang mga opinion ninyo at reaction ninyo. Pero sa akin po, hindi po makatao Hindi po tama na sabihin, we don't like you. We're just using you. After that, pag di na namin kayo kailangan, wala na kaming mapapala sa inyo, i-discard namin kayo, ibabasura namin kayo. Anong tingin nila sa atin? Hayop? Tulad nung ginawa ng mga ancestors nila during the slavery period? Ganun pa rin ba ang pagtingin nila sa mga hindi nila kauri o kakulay? Piling po nitong taong ito na si Scott Ritter ay nabubuhay pa siya during the colonial period. Colonial daw tayo colony pa rin tayo ng Amerika, yun ang tingin nila. So therefore, yun ang tingin sa atin, no? Colonials. Kung gano'n naman para bakit di nyo kami inadapt? Di ba? Feeling niya nasa slavery period pa rin siya. Dahil puti siya, dahil white ka, kupal ka. So therefore, you are a bigot. Your bigotry get the best of you. You're a mother F a-hole racist. If you think you are just using the Filipinos or the Philippines, well, the feeling is the same. Do you think we don't also use you? We don't have also interest in you? Diba? At the same time, mga kababayan, who is he? What's his moral ascendancy? And he has the audacity to say those words to the Filipino nation. What? In defense of Russia? In defense of China? Sinabi niya, you will not win against China? Really? Really? I think you have read your history, moron. Once again, tanungin ko ulit kayo. What is his moral ascendancy to say those words? We don't like you.
We are just using you. And after we use you, we will trust you. Just like what you will do with those children that you sexually molested. You are a sexual predator, you freaking moron, Scott Ritter. What is your moral ascendancy then? You are a convicted criminal, a disgrace to the military service, a disgrace to your country. Your sentiment does not reflect the majority sentiment of American people. I still believe Americans are fun-loving people too, just like we are Filipinos. We are so accommodating. Diba? Tama mali, mga kababayan. Itong taong ito ay isang classic example ng mga puti na ang utak ay nandoon pa sa colonial period, na feeling nila sila ang superior. Di po ba? Tama mali. Na ang tanging daladala niya ay ang kulay ng kanyang balat. Pero ang utak niya, ang utak niya ay utak ng isang kriminal. Yan po yan, mga kababayan. Wala siyang karapatan, hey you freaking moron, Scott Ritter, and the person beside you where you pass the mic, you don't have any moral ascendancy. You don't have any moral decency to say that to us, the Filipino nation. You don't really know us. That's why you say those words. You don't really know our history. Don't say that words that we will just use you. It's the same. The feeling is mutual. But the only thing we have is we still have our morals, not like you. Why? You are convicted criminal. No? You are a disgrace to your country and to your people. The American government even seized your passport so you cannot leave the country. And you pray, no? Ang biktima mo ay mga minors. Huh? Really? Then you will say, we don't like you? Well, for myself, I am 1,000% despise you because you are a predator. You prey on the minors. How can I respect you as a human being? Right? Then you have the audacity to tell us those words. You are a freaking racist. You are an a-hole. Freaking white-skinned person. You're a white trash, no? Tinatawag nila dito. Ito yung babaeng Karen. Siya si Ken. Katabi niya yung isa dyan na military na dishonorably discharged ba yan? No? May kaso rin pala. Tingnan nyo ang mga defenders ng mga DDSet. Yung pinaniniwalaan ng mga DDSet. Mahilig kayong maniwala sa mga convicted criminal, sa mga rapists, sa mga sexual predator ng minors, mga walang paggalang sa karapatan at ng mga kababaihan. No? Mahilig sila sa mga mangmolesya ng mga minor de edad. Diba? Pare-pareho lang sila. Tignan nyo si Kibuloy. Pero itong si Scott Ritter, at least, nahuli, kinasuhan, pinagbigyan, umulit, kinulong. Si Kibuloy. Sabi ng abogado, hindi lang daw po siya matagpuan. Hindi po ako naniniwala, Mr. Attorney Kupal, na hindi mo alam kung nasaan si Kibuloy. Abogado ka niya. Imposibleng hindi mo siya alam kung nasaan. At huwag niyong ipagtanggol, no? Gagamitan niyo kunwari ng batas. Cite a law na yung sinasabi mong may mga law para po siya ay hindi humarap sa ganito. Ano pala yung batas
na sinasabing siya ay hulihin? Ano yung warrant of arrest? Mag-cite ka ng batas doon sa sinasabi mong kino-quote sa'yo. Mahiya ka naman sa balat mo, Mr. Attorney. No, pare-pareho lang po kayo nitong si Scott Ritter at yung katabi niyang former military colonel po yata ang posisyon yan. Hindi ko na po inintindi yung kupal na yun eh. Ang kaso yata niyan eh, parang matindi pang pagpatay kay Digong eh. EJK din eh. Kaya na-discharge eh. Dishonorably discharge din yun. Dishonorably. Kahiya-hiya ka sa iyong serbisyo sa military pag sinabing dishonorably discharge ka. Ibig sabihin may ginawa kang hindi honorable. Diba? Oh, pareho sila. Kaya for you, Mr. Scott Ritter, you don't speak for the majority of the Americans. I don't believe majority of Americans have the same sentiment, no, with you, that you don't like the Filipinos. I don't think so. My neighbors here love us. We are in different culture. We are in different races. Mix. We respect each other. If you don't love us, give us some respect. You don't even respect us because you want to, what? Be a voice of your master, China. The question is, how much? Why you are defending China against your country, the United States? Why? Because you are bitter? They put you in jail? You did not get your way from the American government? Why? You are defending Russia, going into war against Ukraine? You said friends don't hurt friends? Who started the war? Right? And who started bullying, harassing, water cannoning Filipinos in their own West Philippine Sea, in their own exclusive economic zone? Who? We try to be friends with China. We try to talk to them, but they close their doors. Right? So you are allies with the bully. So no wonder why. Diba? Pare-pareho po sila. Mga bully, mga ripis, mga kriminal. Diba? Yan po ang mga idolo ng mga dedesyet. Kaya tignan nyo. Mga sapak din ng utak. Okay? So yan lang masabi natin kay Mr. Scott Ritter. No? If you don't like us, well, you don't have the sentiment of 100% American people. Probably it's only you and some of your minions who have bigotry in their minds, who are racist. But I don't believe that majority of Americans allies with you. No? It's only you and some portion of your minions, freaking idiot, a-hole. Diba? O, punta naman tayo dito sa ginawa po ng DSWD. Tinutuo po ng DSWD na kasuhan itong mga barangay officials na nangupit ng ayuda para sa isang buntis. Iko-correct ko po yung sinabi ko dati na 1.5 lang ang kinuha. Baliktad po pala. Pasensya na po, no? I apologize. 8.5 pala ang kinuha ng barangay officials. 1.5 lang ang binigay doon sa babaeng buntis. Hindi na nahiya ang mga gago. Kinupitan, ninakawan yung buntis. Kaya nararapat lang nakasuhan kayo. Criminal charge po yan. Congratulations po doon sa ating kababayang buntis, kay ating buntis, na naglakas loob na magreklamo. Nangyayari po yan mga kababayan at yan po ang patunay. Hindi po kasi nungalingan yung sinasabi nating ibang mga kababayan na sila ay hindi nakatanggap ng tamang ayuda. Bakit? Kasi nagaganap po ang kupitan, nagaganap ang nakawan dyan sa LGU. Kaya po sa DSWD, kung matuwid ang inyong mga empleyado, kung matuwid ang mga LGUs natin, walang ganyan. Pero nangyayari po eh. Kaya commendable po ang ginawa ni ating buntis,
Pasensya na po ate, hindi ko po alam ang pangalan ninyo, pasubali na po. Pero ako po ay sumasaludo sa inyo sa ginawa ninyong lakas ng loob na magsumbong para po panagutin itong mga barangay officials na to. Tama rin po ang sabi ni Secretary Rex Gallian. This will set a warning to these local government units na huwag kayong magnanakaw, huwag kayong power grab, o huwag kayong power hungry o power trip. Wala kayong karapatan na kupitan o nakawin yung pera ng recipient ng ayuda ng DSWD. Wala kayong mandato. Kaya dapat lang kayo dyan sa mga nangupit na barangay officials na panagutin kayo. Better yet nga, dapat pagpapaluin na lang yung mga kamay ninyong parusa No? Ilang hagupit ng palo? 1,000 para makita natin. In public. Public shame talaga. Para hindi na kayo umulit, hindi kayo tularan. Di po ba? Tama, mali. Di ba kasi kung ikukulong yan, wala, uulit lang yan. Kasi nasa nature na yan Ang magnanakaw ay sadyang magnanakaw. Ganun po yan. Di ba? Mag-aano man yan, maglalaylo, pero mangangati rin yan Kaya dapat yan, pagpapaluin ng mga kamay niya ng 1,000 beses, Public shaming. Tama lang yan. Ako okay ako dyan sa mga animal na yan. Hindi kayo naawa. Buntis pa ang tinirador ninyo. Di ba? Kayo na nga na may sahod monthly. Siya Di ba kayo naawa? Pati doon sa sanggol na dapat para sa kanya, kinuhanan nyo pa. Para daw paghati-hatian, i-share. Bakit? Siya pang naging empleyado? Yung employer Siya pang nagpasahod? Grabe naman kayo, hindi kayo naawa. Dapat sa inyo i-public shame talaga. DSWD, pangalanan nyo yung mga yan para makilala sila at ma-public shame sila. Pasama na pamilya ng mga yan. Di po ako naawa sa mga ganyan. No? Ipagdasal ko man yan, sana patawarin sila ng Diyos pero iluklok sila dun sa impyerno. Di ba? O kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.